Tara na guys, magsundura tayo ng ating alaga sa school. At ngayon nga may playdate tayo. Pupunta tayo sa bahay ng kaklase ng alaga ko. Doon tayo makikipaglaro. Kasi kahapon may playdate tayo sa bahay ni Amo. Ngayon naman pupunta tayo doon sa bahay ng kaklase ni Ivy, ng alaga ko. Ngayon guys, pag-uusapan natin magkano ang aking sinasahod as a nanny dito sa Canada. Kasi siguro nagtataka kayo, magkano kaya ang sahod sa Canada? Magkano ang rate doon? Worth it ba? Okay lang bang mabuhay sa Canada? Ganon. Kasi nga, mostly nagtataka. Minsan, mga nurses, mga teacher, mga engineer sa Pilipinas, minsan nandito nagko-construction worker, nagnanani kagaya ko. Ako graduate ako ng teacher sa Pilipinas, pero nagnanani ako dito. Naging kunyang ako sa Hong Kong or katulong sa Pilipinas. Magkano nga talaga ang sahod ko? Dito sa Canada, iba-iba ang rate . Every province may kanya-kanyang rate. Kunwari, andito ako sa Edmonton. Ang minimum dito is, I guess ngayon na is 1650 Canadian dollar per hour. Dito kasi every hour ang sahod. Pero ako kasi matagal na ako kay Amo, kaya above minimum na tayo guys. Hindi na lang siya 1650. Above minimum na tayo. Kasi 16 years na rin tayo kay Amo . And ang sahod dito sa area ko, nagre-range siya ng between $20 to $30 per hour. Yun ang sahod ng nanny dito. Yung iba, nasa 25, 26, 27, 28, 29, 30 per hour nila. Gawa nga ng sila ay nagda-drive. Dinadrive nila yung mga alaga nila, ganon. At depende rin kung ilan yung alaga mo. Minsan kung ang alaga mo madami, syempre mas mataas din ang rate mo. Ako 3 yung alaga ko. And for sure pag 3 alaga, alam mo na. Hello! Kaya yun. Kaya yun nga mga kanani. Dito sa area ko malalaki ang mga sahod ng mga nani dito guys. Gawa nga ng mga mayayaman ang amo. And giver din sila. Maano silang magbigay. Kunwari birthday mo, ganon. Christmas, may pa-bonus pa yan minsan si amo. Kung nasisiyahan siya sa'yo, ganon. Ako naman, kwela naman ako . Kwela. Tsaka give and take kami ni amo niyan minsan. Minsan nag-overtime. Hindi lang 8 hours minsan ang trabaho ko, mga kanani. Minsan, nag-work din ako ng more than that. Kasi may overtime. Minsan, sa gabi, may pinupuntahan sila amo. Pero, iba rin ang rate kapag gabi, mga kanani. Iba rin. Kasi dito, pag gabi, parang minsan 1.5. Minsan, kunwari, ang sahod mo is, like for example lang, 20. Multiply by 1.5 sa gabi, nagiging 30 siya minsan, ganon. Per hour yon. Pero hindi ko naman sinasabi na lahat ganon. Hindi ko naman sinasabi lahat na ang amo dito sa Canada ay maanong magpasahod. Meron ding minsang mga amo na hindi rin okay magpasahod. Like for example, may amo ako dito na una. Pero other topic naman na yon. Ang na muna natin yung sahod ko for now. And that's it. Yung sahod ko in a month, nakakasustain naman siya. Nasusustain naman yung everyday living ko. Lalong-lalo na, guys, nung wala pa yung family ko dito, nung mag-isa ko, wala akong binabayarang bahay, sasakyan, insurance, all in lahat. Tapos, yun nga, kasi live-in ako dati . Nung una ako dito, live-in ako kay amo. Doon ako nakatira kaya wala akong binabayaran. Yun na nga guys,
next to next. Please like, share, and subscribe my YouTube channel, Ludin Nani in Canada, for more update para sa next vlog natin, for more info about sa salary and how to apply here in Canada. Please comments down below kung mayroon kayong gustong malaman tungkol sa pagiging nanny dito sa Canada. Please like, share, and subscribe, and comments sa mga gusto nyong malaman. And that's it for today, mga kanani. Bye. I love you all.